sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Isang mapagpalang Easter Monday po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dawn, 25 years old at isang silent listener ng programa ninyo. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa aking puso. Marahil po dahil sa nagsilbing paalala ito sa akin kung gaano kahalaga ang pagiging makatao sa kabila ng galit at pagmamadali. Nangyari po ito noong nakaraang Huwebes Santo. Ganito po kasi, nagbisita iglesia po kami ng girlfriend ko kasama ang parents niya. Maingat naman po ako sa pagmamaneho pero masasabi ko pong mas doble ingat ako nung araw na yon. Konti lang din naman po ang sasakyan sa kalsada kaya maayos naman po ang takbo namin. Kaso lang, nung palabas po ako sa pangalawang simbahang pinuntahan namin, bigla na lang may isang e-bike na pumasok sa lane ko. Sinubukan kong magpreno pero huli na ang lahat. Kasabay ng isang malakas na kalabog, tumama ang bumper ko sa likuran ng e-bike. Dali-dali akong bumaba. Malaki ang gasgas at nakakadismaya yung yupi ng bumper. Napakamot ako sa ulo. Nagngingit-ngit kong hinanap ang driver ng e-bike. Nakita kong nakatayo ang isang matandang lalaking namumutla sa takot at hindi alam ang gagawin. Sa kinatatayuan niya, umaagos ang tumilapong sa malamig. Akala ko kung anong umaagos kasi aksidente, di ba? Akala ko nga dugo eh. Akala ko rin. Sa malamig pala. Nakakaloka. Umaagos. Di ba? Sa kinatatayuan niya, umaagos. Akala ko parang umaagos yung dugo. Sorry po, mali tayo ng dinig yan. Umaagos ang tumilapong sa malamig. Nagkalat din sa kalsada ang nagkalasog-lasog na banana cue. Sa sandaling yon, tila may pumitik sa puso ko. Huminga ako ng malalim at unti-unting napawi ang galit at napalitan ng awa at pag-unawa. Tinulungan ko si tatay na pulutin ang mga tumilapong gamit. Doon ko nalaman ang mga yun pala ay ititinda ng asawa niya sa gilid ng simbahan. Sa simpleng kabuhayang yun daw sila kumukuha ng pangtustos sa araw-araw. Nang matapos kong tulungan si tatay, inabutan ko siya ng 3,000. Sabi ko bayad sa mga nasirang paninda. Sinabi ko din na ako na ang bahalang magpaayos sa sasakyan ko. At ng mga oras na yon napagtanto ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagiging tama ang pinakamahalaga. Minsan mas mahalaga ang pagiging mabuti. Mas mahalaga ang pag-unawa kesa sa galit. Maraming salamat po at naway patuloy kayong magbahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dawn. Don, maraming salamat sa kwento. Correct. Parang sequel pa rin tayo ng Holy Week. Correct ano? parang ganun eh. It's a very nice Easter Monday story, Yes, 'di ba? Yung kanyang linya na minsan mas ano ba yung sabi niya? Nakalimutan ko na. Hindi mahalaga. Kakabasa mo lang, Nicole! Nicole! Ang sabi niya, Hindi lang eh.
Buti nga Hindi ba naalala po siya ko. nakarecover sa mga gastos niya? Oo nga eh, nakakaano po siya. Nakakamanhead ng utak. Kita mo yung kwento niya kanya tungkol sa bangko. Pinapagalitan niya yung bangko. Ba't Kasi hindi hindi ka nag-upgrade. Hanggang ngayon, pag nag-withdraw ka, 10,000 pa rin. Nakakaloka. Diba? Alam mo ba yung bangkong tinutukoy ko? Hanggang ngayon, 10K pa rin. Baka gusto nyo naman dagdagan para yung pila dun sa ATM, hindi mahaba. Sorry po, naging octopus na po yung kwento. Kasi sa unang tambalan, sabi ko, grabe nakakatuwa yung mga ibang mga banks na nag-upgrade ng system. Aha. Pero may mga ibang mga bangko na hindi pa rin nag-upgrade. Hanggang ganito lang din. Anyways, so yun, no, eto na. So sabi niya, Mas mabuting- mas mabuting maging mabuti. Mas mahalaga Kesa- ang pagiging mabuti kesa maging tama. Ipilit mo yung tama mo. Oo. Kasi to be honest, dun sa sitwasyon, tama ba? Although pag halimbawa, kasi Jegs, alam mo minsan, ganito yung practice na ginagawa namin mag-asawa eh. Pag halimbawa nakakita kami ng aksidente sa daan, ang unang niyang tatanungin sa akin, sino may kasalanan? Sabi ko, malay ko dyan. Kasi Mga analyst kayo. Sabi niya, kitang-kita naman, sabi niya, na ang may kasalanan yung motor, ganyan. Kasi tama yung lane, may mga ganun-ganun siya. Tapos ako tinitingnan ko, wala akong nakita. Hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. That's not my strength. But anyway, sa kwento kasi ni Don, dito sa kwento ni Maywagang Bornay, ang sinasabi niya is, kung tutusin ang may kasalanan talaga yung e-bike. is yung e-bike, 'di ba? Kasi hindi naman niya sasabihin yung linyang mas tama ang maging mabuti kaysa maging tama. Kung tingin niyan talagang siya ang may kasalanan, 'di ba? Kasi kung siya yung may kasalanan, iba na yung takbo ng kwento. Pero alam niya sa kanyang sarili, ang may kasalanan talaga ay yung e-bike. Yes. Pero kahit na may kasalanan si e-bike, mas pinili niya pa rin na maging mapag-unawa at maging mapag-intindi or magkaroon ng malasakit, 'di ba? Alam mo, very in time itong kwento na to kasi 'di ba, there is a Bible principle na actually that's the message of the cross eh. Si Jesus Christ, tayo yung may mga kasalanan pero siya yung pinako, doon siya yung namatay. Kasi parang lang yan, kuminsan actually tinuro din to ni Paul sa mga Corinthians na halimbawa, kahit karapatan Grabe, ko. no? Nagbago na talaga si Diego. Dati iba po yung mga tinuturo niya. Tano ang tamang pag-hit-hit ng... Kasi sinasabi niya, halimbawa, kahit karapatan ko, pag pinilit ko yung karapatan ko, beneficial ba yun sa Dun tao? sa tao. So kung hindi naman beneficial, wag mo nang ipilit. Oo. So may ganyang so parang sinasabi mo na yung ginawa ni Don, ito na yung pinaka makadiyos. Yes. Hindi siya yung usual na ginagawa ng tao kasi minsan ang mga tao ganito yan eh. Ito, madalas ko to naririnig. Pag lagi natin pinagbibigyan kasi yung mga ganyan, hindi sila matututo. 'Di ba? In a way, totoo naman. 'Di ba? Pero para sa akin, itong sa sitwasyon na to, yung sa nakita ko, sobrang nakita ko talaga yung sarili ko na yun yung gagawin ko. Yung ginawa ni Don. Hindi nga na siguro 3K kasi mahal na yung gas. Baka mga 1,250, mga kalahati lang. Pero hindi na para pagalitan ko siya. Correct. Lalo na kung nakita ko yung lasog-lasog na banana cue. Oh my gosh. Diba, Yung umaagos na sa malamig. Tapos sasabihin niya, yun doon sa kukuha ng pangtustos. Tapos kung halimbawa kung saan ako papunta, gagastos lang ako ng magkano para lang sa kakainin namin sa restaurant kasi gusto ko lang kumain ng spaghetti doon sa lugar na yon, di ba? Yung parang ganon. This is something that I would do eh. But hindi naman ibig sabihin na porke kunyari ibang tao, yung reaction nila would be, hindi, ilaban natin. Correct. Kasi alam mo kaya hindi natututo yung mga yan, hindi naman niya matututo hanggat hindi sila nasasampulan, di ba? Hindi din naman natin sila masisi kung ganun sila mag-isip, di ba? Kaya iba-iba talaga eh. So kung titingnan naman natin sa psychological side, parang ang nangyari sa'yo doon is parang nagkaroon ka ng emotional hijack. Oo, na kasi parang una labas mo, maiinis ka eh. galit pero nung nakita mo yung sitwasyon, naawa ka. So nawala na yung logical na hindi kasalanan mo. So more on yung emosyon mo kaya binigyan mo ng 3K. Correct. Tapos ikaw na yung sasagot. Kasi alam mo minsan, sa totoo lang, ako para sa akin it's very important to choose your battles. Tama. Piliin mo na lang yung mga yung battle na alam mong mananalo ka. Hindi yung alam mong
ikatatalo mo na, ikapapangit mo pa, ikaiinis mo pa. Yung alam mong, kunyari, halimbawa, may mga pinaglalaban tungkol sa ilang mga bagay-bagay. Minsan ako, alam mo, Jegs, tinatanggap ko na lang. Kesa sumakit yung ulo ko. 'Di ba? Sumakit ang tuhod ko. At mag-spaghetti pababa ako. 'Di ba? Kasi sumakit yung ulo ko diyan. Ano ba naman yung pinaglalaban? Kunyari, minsan may mga pinaglalaban na magkano lang ang halaga. Kunyari, 600 pesos. Para ikagalit ko yan. Dalhin ko hanggang pag-uwi ng bahay. Ilaban ang mga karapatan. Pero yun nga on the other hand, gets mo rin naman yung mga ibang tao na hindi. Hanggat walang nagsasabi sa kanila na mali yung ginagawa nila, patuloy nilang gagawin. 'Di ba? May mga ganong eksena. Kasi again, yung Bible principle dyan is nakakatulong ba yung ginawa mo? 'Di ba? Ano, naka-benefit ba doon sa tao? Which hindi. Hindi Diba? naman, 'di ba? Kaya nga mahirap pong sumunod sa Bible. Totoo. Mahirap siya talagang sundan kasi iisipin mo talaga, shit, may kasalanan, tas ako pa yung mag-iisip kong beneficial. Yeah. Ano to? 'Di ba? It's the normal na ano yan sagot ng tao Yun yung nature natin. And yun, hindi ko sinasabing it's a bad thing, 'di ba? Pero it's normal for people to react that way. Ganyan. Iba-iba lang din talaga tayo. Ganon. Ayan. Oh well, ako I like how you reacted doon. Maganda naman din kasi ito yung mga battles na kahit ipilit mo. Ito yung sinasabing choose your battles Kahit ipilit mo, kahit pigain mo, correct, wala ding mabibigay si kuya. Tsaka imaginein mo doon kung minura mo yung kakalabas mo ng simbahan. Di ba? Correct, di ba? Diba? Actually, sa totoo lang, ang dami ding mga ganyan talagang pagsubok pagka Holy Week yung susubukin yung pasensya mo, susubukin ka talaga kung kailan di ba? Kung kailan Holy Week. May mga ganyan talagang mga diba, eksena. may mga kumakalat nga ngayon ng mga video, yung mga nagpipinitensya. Nung hinampas biglang lumaban. Di ba? Akala ko yung nakita ko, Jegs, yung nagpipinitensya siya, tapos habang nagpipinitensya siya, nakatapak siya ng tayo na Meron nga parang nag-riot sila, kanya-kanyang grupo na nagpipinitensya. Sa beach, iba pa yan. Iba pa yun yung nagpipinitensya. Yung ginigilitan yung likod, tapos hahampasin para dumugo. Parang tapos, dalawang grupo nagkasalubungan, nagsuntukan. Nakakaloka! Di ba may mga ganong pagtetest? Talagang sadyang we are humans. Makasalanan talaga tayo by nature. Kaya tingnan mo, sa halip na magpenitensya, ang nangyari, nagkaroon ng rumble. Siguro dalawang gang biglang nagkita nag-rumble. Mabihira. Diba? Parang nangyari dito kay Don. Diba? Sa kwento na may Wagang Burnay. Na sa halip na tinest talaga siya kagagaling mo lang sa pangalawang simbahan. Correct. Diba? Papaano ka magre-react sa real life situation? Kasi totoo yun Madami po kasing madasalin, laging pumupunta sa church, does not miss a service, diba? Pero paano po ina-apply yung mga natututunan sa simbahan o naririnig sa simbahan sa tunay na buhay? And si Don, diba? Ikaw, Don, yung nag-apply kung paano dapat i-apply sa tunay na buhay. Tingin ko with the help of, siyempre, ni God. Kasi unang-una, malamang baka umiba yung reaction mo kung hindi sa simbahan. Wala yung girlfriend mo, wala yung family niya. Pwede. Baka iba divine intervention din, di ba? O di naman kaya, mag-iiba din ang reaction, Jegs, pag bata yung hindi tatay. Tama. Di ba? Eto pa rin bang tambalang kumikinang, ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hello, hello!